Sabihin mo sa akin ang totoo, Eddie. Anong ginawa niya ng babaeng yun sa hotel na yon? Huwag ka na magkaila. Dahil kitang-kita ng dalawang mata ko na sabay kayong lumabas ng hotel. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na investor ko yun sa kumpanya ko, Mila? Wala ka bang alam sa private meeting? Ha? Sa bagay, ano bang alam mo sa mga ganung bagay? Hindi ka naman nakatungtong ng college. Oo, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral pero hindi ako tanga. Kapag ba investor mo, kailangang nakaangkla sa braso mo. Umamin ka na. Kabit mo ang babaeng yon. Isipin mo lang gusto mong isipin. Wala akong pakialam kung mabaliw ka sa kakaisip na may babae ako. Basta, malinis ang konsensya ko. Parang awa mo na, Eddie. Umamin ka na. Huwag mo na akong gawing O tanga. sige. Aamin na ako. Babae ko nga si Loida. Oh, ano naman ngayon? Gusto mo ng totoo, di ba? Oh, ayan ang totoo. Hayop ka. Napakahayop mo. Baboy ka. Baboy. Ano ba? Huwag mo akong sinasampal, ha? Dahil kapag ikaw ang sinampal ko, bukas ka na magigising. Akala ko magbabago ka na, Eddie. Ilang beses mo na itong ginawa sa akin. Nangako ka na hindi ka na ulit-uulit. Pero bakit inulit mo na naman? Ano bang kulang sa akin? Hindi ka na ba kontento sa akin, ha? Lahat naman ginagawa ko para sa'yo eh. Dahil boring ka, Mila. Boring ka. Naririnig mo ba sinasabi ko, ha? Boring ka, boring kang kausap, boring ka sa kama, at boring ka sa lahat ng bagay. Kaya wag mo kong sisihin kung naghahanap ako ng excitement sa iba. At isa pa ang gusto ko. Simula sa araw na to, ay wag ka nang nakikialam sa mga gusto kong gawin. Kapag nalaman ko talaga na sinusundan mo ako sa mga lakad ko, ibabalik kita sa squatters area na pinanggalingan mo. At itong isaksak mo dyan sa kokote mo, Mila. Wala ka kung wala ako. Hanggang ngayon ay nangangalakal ka pa rin sa basurahan kung hindi kita pinakasalan. Sana nga, hindi mo na lang ako pinakasalan. Sana, hindi na lang kita sinagot noon. Kung alam ko lang na ganitong klase ng buhay ang ibibigay mo sa akin. Wala kang awa sa akin, Eddie. Sarili mo lang ang iniisip mo. Ang pag-aasawa raw ay hindi parang mainit na kanin na kapag napaso ka ay pwede mong iluwa. Sa oras daw na pag-isahin kayo ng Diyos at simbahan, ay kailangan yung magsama sa hirap at ginhawa. Ngunit paano kung puro hirap na lang ang nararanasan mo? Mas pipiliin mo bang manatili sa isang pagsasama kahit puro pasakit ang ibinibigay ng taong mahal mo? Magandang araw po sa inyo. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hindi lamang tungkol sa pagtataksil, pagmamahal at pamilya. Ito rin ay tungkol sa isang madilim na lihim na muntik ng kumitil sa aking buhay. Isang karanasan na nagturo sa akin na hindi porket mahal natin ang isang tao ay hahayaan lang natin siyang saktan tayo. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Mila. At ito ang aking kwento. Panyero Stories. Ma, nag-aaway po ba kayo ni Papa kanina? Ano? Hindi kami nag-aaway. Bakit mo naman naitanong yan, anak? Kasi po, narinig ko po kayo na nagsisigawan kanina sa baba eh. Parang umiiyak ka pa nga po eh. Ron, anak. Hindi kami nag-aaway ng papa mo. Nag-uusap lang kami kanina sa baba. Ang narinig mo siguro ay yung TV. Tsaka walang dahilan para mag-away kami ng papa mo. Pero ang sabi po ng classmate ko, sinabi po ng mami niya sa kanya na nakita niya si Papa sa mall na may kasamang ibang babae. Mama, hindi ka na po ba love ni Papa? Kaya may iba na po siyang kasama? Ano ka ba naman? Huwag kang naniniwala sa sinasabi ng ibang tao. Sa akin ka maniwala. Walang ibang babae ang papa mo. Mahal na mahal niya tayo. Kaya hindi niya yun magagawa.
Tsaka, hindi tama na pinag-iisipan mo ng masama ang papa mo kasi nagtatrabaho siya para sa ating dalawa, para maibigay niyang lahat ng gusto at kailangan natin. Kaya simula ngayon, huwag ka nang makikinig sa sinasabi ng ibang tao tungkol kay papa mo, ha? Sa akin ka lang maniniwala. Kaya mo bang i-promise yun? Opo, Mama. Promise po. Sige na, matulog ka na at may pasok ka pa sa school bukas. Pinatay ko ang ilaw sa kwarto ng nag-iisa naming anak ni Eddie na si Ronron. 8 taon pa lamang siya at alam ko na kahit paano ay nakakaintindi na siya. Ngunit nais ko pa ring protektahan mula sa kanya ang imahe ni Eddie. Gusto ko ay makita ni Ronron na isang mabuting ama at asawa ang kanyang tatay. Pagbaba ko sa sala ay naabutan ko si Eddie na palabas ng bahay. Kahit medyo malayo ako sa kanya ay amoy ko ang pabango niya. Bihis na bihis siya at halatang may pupuntahan. Hinabol ko si Eddie at sa may garahe ko na siya naabutan. Eddie! Sandali! Saan ka pupunta? Bakit bihis na bihis ka yata? Ano bang pakialam mo kung saan ako pupunta? Pumasok ka na nga sa loob. Asawa mo ko at karapatan kong malaman kung saan ka pupunta at sino ang mga kasama mo. Ay nako, inaya ako ng mga kaibigan ko na magpunta sa isang bar. O yan, sinabi ko na. Okay ka na ba? Hindi ako naniniwala. Malakas ang kutob ko na makikipagkita ka na naman sa kabit mo. Anong klaseng tao ka ba? Tatanungin mo ako tapos kapag binigay sa iyo yung sagot, hindi ka naman maniniwala. Sinasayang mo lang ang oras ko eh. Kung ayaw mo maniwala, bahala ka sa buhay mo. Bahala ka mamatay nang dahil sa pagiging paranoid mo. Hindi! Hindi ka pwedeng umalis! Dito ka lang! Ano ba, Mila? Ano ba, bitiwan mo nga ako? Asawa lang kita at wala kang karapatang diktahan ako sa mga gagawin ko. Habang mahigpit na hawak ko sa braso si Eddie, ay tumunog ang cellphone niya. Nang kunin niya ang cellphone sa bulsa ng pantalon niya, ay nahagip ng mata ko na merong tumatawag sa kanya. Mabilis kong inagaw kay Eddie ang cellphone at ako ang sumagot ng tawag. Nang ilagay ko sa tenga ko ang cellphone, ay isang boses ng babae ang narinig ko. Hello? Sino ka? Ikaw ang kabit ng asawa ko, ano? Hoy, babae ka. Magkaroon ka naman ng kahihiyan sa katawan mo. Tigilan mo na ang asawa ko! Ano ba? Akin na nga yan. Walang iya ka talaga eh. Wala ka ng respeto sa akin ah. Pagkaagaw ni Eddie sa cellphone ay nagulantang ako nang malakas niya akong sinampal. Sandaling nagdilim ang paningin ko. Hindi makapaniwalang tiningnan ko si Eddie dahil yon ang unang beses na sinaktan niya ako. Alam mong ayoko sa lahat ay ang nakikialam ng gamit ko. Ganyan ang mangyayari sa'yo kapag sumagot ka ng tawag na para sa akin. Huwag mong hintayin na mapuno ako sa'yo ha. Dahil hihiwalayan talaga kita, Mila. Papalayasin kita dito sa bahay ko at hindi mo na makikita si Ronron kahit kailan. Tandaan mo yan. Hindi. Hindi mo kayang gawin yan. Huwag mo akong sinusubukan, Mila. Magpasalamat ka dahil kasal tayo. Dahil kung hindi, noon pa kita iniwalayan. Eddie, parang awa mo na. Magbago ka na. Huwag ka na makipagkita sa babae mo. Tigilan mo na siya. Pangako, gagawin kong lahat ng gusto mo. Sabihin mo lang ang dapat kong gawin para hindi ka na makipagkita sa babae mo at gagawin ko. Pakiusap, huwag mo kong ihiwalayan. Huwag mo kong iiwanan. Ang gusto kong gawin ay huwag kang makialam sa mga gagawin ko. Nagkakaintindihan ba tayo, ha? Makaalis na nga. Sinasayang ko lang ang oras ko sa'yo. Umalis na si Eddie sakay ng kanyang kotse. Nagmamadali akong pumasok sa bahay at dumiretso ako sa kwarto. Doon ko ibinuhos ang luhang kanina ko pa pinipigilan. Napahagulgol ako sa sobrang awa ko sa aking sarili. Kinabukasan ng umaga ay nagising ako na wala pa rin si Eddie. Malakas ang kutob ko na ang kabit niya ang pinuntahan niya kagabi.
kahit mabigat ang aking dibdib ay kumilos pa rin ako para asikasuhin si Ronron sa pagpasok sa school. Nang maihatid ko si Ronron sa school ay umuwi na ako at habang abala ko sa paglilinis ng bahay ay tumawag sa cellphone ko ang aking Lola Berta. Nanay siya ng tatay ko at siya na lang ang tanging kamag-anak na meron ako. Lola, napatawag po kayo. Ipapaalala ko lang kasi sa'yo na kailangan ko nang magbayad ng kuryente at tubig bukas. Tapos yung banyo dito sa bahay, gusto kong ipabago ang tiles at madalas nadudulas ako. Hayaan niyo po at magpapadala po ako bukas. Kailangan ko pa po kasing humingi ng pera kay Eddie. Ay sige, basta bukas ha. Baka naman paasahin mo ulit ako kagaya ng huli. Kailangan ko ng pera. Sige na, babay na. Lola, sandali lang po. May kailangan po kasi akong sabihin sa inyo. Ano ba yon? Bilisan mo at may gagawin pa ako. Kagabi po kasi sinaktan po ako ni Eddie. Sinampal po niya ako. Natatakot po ako na baka ulitin niya yon at masanay na siya na sinasaktan ako sa tuwing nagkakaroon kami ng pagtatalo. Ay, napaka-outay mo naman. Sampal lang nagsusumbong ka na kagad sa akin. Hindi ka na bata, Mila. Kaya dapat hindi mo na sinasabi sa akin ang mga ganyang bagay. Tsaka baka masyado ka kasing mabunganga. Alam mo, Mila, ayaw ng mga lalaki ang masyadong mabunganga. Nakakarindi yon para sa kanila. Nasigawan ko po si Eddie kasi may hinala po ako na nambababae na naman po siya. Ang dami ko na po kasing napapansin sa kanyang kakaiba ngayon. Katulad po ngayon, ang paalam niya, makikipagkita siya kagabi sa mga kaibigan niya pero hanggang ngayon hindi pa po siya umuwi. May hinala po ako na magkasama sila ngayon ng kabit niya. O ano pang gusto mong sabihin talaga? Pwede magdiretsahin mo na ako. Pinag-iisipan ko po na hiwalayan na si Eddie. Diyan po kami titira ni Ronron sa bahay natin. Kapag po kasi si Eddie ang nakipaghiwalay sa akin, hindi na niya ipapakita si Ronron sa akin Ayoko pong mangyari yun. Mag-isip ka, Gabila! Ang ganda-ganda na ng buhay mo kay Eddie. Tsaka ganyan talaga ang mga lalaki. Hindi sila nakukontento sa isang babae. Ang importante, sa'yo pa rin siya umuuwi. Hindi po maganda ang buhay ko rito, Araw-araw pinaparamdam sa akin ni Eddie na wala akong kwenta at kahit mambabae siya, wala akong magagawa. Hindi na po ako masaya dito, Lola. Tulungan niyo po ako. Alam mo ba kung ilang babae ang gustong mapunta sa kinaroroonan mo ngayon, Mila? May mayaman kang asawa na may maayos na negosyo. May mga sasakyan kahit malaki ang bahay. Nakakapunta ka pa nga sa ibang bansa. Gasino na lang yung pambababae ni Eddie at pananakit niya sa'yo sa mga material na bagay. Ha? Na nakukuha mo sa asawa mo. At isa pa, kung aalis ka dyan at dito ka titira, paano tayo mabubuhay? May trabaho ka ba? Maghihirap lang tayo, Mila. Babalik tayo sa dati-dating buhay na isang beses lang tayong kumakain sa isang araw. Tapos isasama mo pa ang anak mo. Kaya mo ba makita ang nahihirapan ng anak mo? Bawasan mo nga yung kadramahan mo, ha? Sige na, babay na! Magsasalita pa sana ako pero tinapos na ni Lola Berta ang tawag. Nanghihina akong napaupo at nawalan ako ng ganang ituloy ang aking ginagawa. Nasaktan ako dahil walang pakialam si Lola Berta kahit masaktan ako at mahirapan basta na ibibigay ni Eddie ang lahat ng kailangan ko. Damay na rin kasi siya sa mga binibigay ni Eddie sa akin dahil madalas ay nagpapadala ko ng pera sa kanya. Ngunit nang sandaling yon ay naisip ko na ayoko ng sirang pamilya. Galing kasi ako sa broken family at ayokong maranasan ni Ronron ang naranasan ko nung naghiwalay ang mga magulang ko at naiwan ako sa aking Lola Berta. Pagsapit ng hapon ay sinundo ko na si Ronron sa school. Hindi pa rin umuuwi si Eddie sa bahay at umasa ko na pagdating namin ng anak ko sa bahay ay naroon na siya.
Pero ibang tao ang nakita ko sa labas ng bahay. Walang iba kundi ang kababata at matalik kong kaibigan na si Sonia. Sa sobrang saya ko na nakita ko siya, makalipas ang napakahabang panahon, ay mahigpit ko siyang niyakap. Ay, grabe ka naman makayakap, Nila. Halos hindi na ako makahinga. Pasensya ka na. Sobrang saya ko kasi nang nakita kita eh. Alam mo namang simula nung umalis ako sa probinsya natin eh, hindi na tayo nagkita. Kahit nung ikinasal ako, hindi ka pumunta. Ay, sorry naman. Alam mo namang hindi ako pwedeng basta nalang umalis dahil may sakit nung si nanay. Pero ngayong wala na si nanay, nagkaroon na ako ng chance na magpunta dito sa Manila. Ano? Wala na ang nanay mo? Patay na siya? Oo. Pero hindi yung sakit niyang ikinamatay eh. Namatay siya sa sobrang sama ng loob sa mga tao sa atin. Alam mo naman ang mga tao sa lugar natin, masyadong judgmental. Porque may alam si nanay sa pangungulam eh. Grabe kung husgahan siya. Ayun, mas lumala ang sakit ni nanay hanggang isang umaga, hindi na siya nagising. Eh, sandali nga. Ito na ba si Ronron? Oo, Ronron. Siya ang tita Sonia mo. Best friend ko siya. Alam mo ba na mula pagkabata magkaibigan na kami niyan? Hello po, Tita Sonia. Ang ganda-ganda niyo naman po. Thank you! Hindi sinungaling tong anak mo, no? Pinapasok ko si Sonia sa bahay at habang gumagawa si Ronron ng assignment sa kwarto niya, ay itinuloy namin ni Sonia ang kwentuhan sa sala. Grabe! Sobrang laki pala ng bahay mo! Ang yaman-yaman mo na talaga! Hindi naman. Si Eddie ang mayaman at hindi ako. Kahit nga no, mag-asawa kayo kaya kung anong sa kanya, iyon na rin. Ayun bang nasa picture na yon si Eddie? Oo. Hindi mo pa nga pala siya nakikita ng personal. Ang pogi niya ha? Naku! Kung ganyan ang asawa ko, ihilang talaga ang pahinga. Ano ka ba? Huwag ka nga magsalita ng ganyan sa harap ng bata at baka marinig ka. Ikaw naman, parang hindi ka pa sanay sa bunganga ko. Pero maiba ko. Ang sabi mo kanina, nandito ka na sa Manila. Nagbabakasyon ka lang ba rito? Hindi. Dito na ako siguro for good. May trabaho ako sa isang restaurant tapos nangungupahan ako sa isang boarding house. Halos 1 month pa lang ako rito. Buti na lang sinend mo sa akin dati yung address mo kaya napuntahan kita rito. Yung bahay at lupa niyo sa probinsya, so paano na yun? Di, binenta ko na. Ayoko na sa atin. Pati ako inuhusgahan ng mga tao ron kasi anak ako namang kukulam. Kung hindi lang talaga masama, tinulam ko na silang lahat. Kung alam lang nila, tinuruan ako ng nanay ko kung paano mangkulam. Pero, Mila, sobrang happy ako para sa'yo sa buhay mo ngayon. Ang saya-saya mo siguro kasi may ganito kang bahay na sobrang ganda tapos ang gwapo pa ng asawa mo. Unti-unting nawala ang ngiti ko sa sinabing yon ni Sonia. Hindi ko kasi alam kung kaya ko bang sabihin sa kanya na hindi ako masaya sa kabila ng maginhawang buhay na meron ako. Bakit bigla ka naman tumahimik dyan? Don't tell me. Hindi ka masaya kahit napakayaman mo. May problema ka ba sa asawa mo? Sinasaktan ka ba niya? O baka naman may kabit siya? Umamin ka, Mila. Ay nako, hindi pwedeng sinasaktan ka niya dahil makakatikim siya sa akin. Hindi ka pa rin nagbabago. Amazona ka pa rin. Ay syempre no, ako kaya ang tagapagtanggol mo noon, lalo na nung high school tayo. O ano, sagutin mo ng tanong ko, sinasaktan ka ba ni Eddie? Hindi no, hindi niya ako sinasaktan at wala siyang kabit. Napakabuting asawa at tatay ni Eddie kung alam mo lang. Sobrang mapagmahal siya at kahit katiting, wala akong pagsisisi na siya ang pinakasalan ko. Ay, nakakakilig naman. Nakakaingit ka talaga. Sana makahanap din ako ng lalaking kagaya ni Eddie. Yung mayaman, gwapo at mapagmahal. Yung hindi lang basta mag-aahon sa akin sa kahirapan, kundi itatrato din ako na parang reyna. Bakit? Wala ka bang boyfriend ngayon?
Wala. Yung naging boyfriend ko dito sa Manila, iniwanan ko kasi sobrang hilig. Katawan na nga lang ang habol sa akin tapos wala pang pera. Magsasalita pa sana ako nang narinig ko ang ugong ng sasakyan ni Eddie. Maya-maya ay pumasok na sa bahay si Eddie at nagkatitigan sila ni Sonia. Ipinakilala ko si Eddie sa kaibigan ko pero tila wala itong pakialam na umakyat sa second floor ng bahay. Parang kasungit naman ang asawa mo. Hindi mo lang nag-hello sa akin. Pagod lang yun. Sobrang hands-on niya kasi sa pag-aasikaso ng negosyo. Ay, sa bagay. Ganun daw talaga kapag mayaman. Intimidating tingnan pero kapag nakilala mo na, malalaman mong mabait pala. Oo nga pala. Kailangan ko na umalis. Dumaan lang talaga ako rito para magkita tayong dalawa. Sobrang na-miss talaga kita, Mila. Ikaw din. Na-miss kita. O basta ha, kapag may oras ka, puntahan mo lang ako rito. Bago umalis si Sonia ay mahigpit ko ulit siyang niyakap. Pagkahatid ko sa kanya sa gate ay umakyat ako sa kwarto namin at naabutan ko si Eddie na nakahiga. Paglapit ko sa kanya ay nanginig ako nang nakita ko ang dalawang magkatabing kiss mark sa leeg niya. Ano yung kulay pula sa leeg mo? Chikinini ba yan? Magtatanong-tanong ka tapos ikaw din pala ang sasagot. Kung iniisip mo na kiss mark to, di kiss mark. Ayoko na magpaliwanag sa'yo. Dahil kahit ano namang sabihin ko, di mo paniniwalaan eh. Kung ganun, tama nga ako. Galing ka sa kabit mo at may nangyari sa inyo. Paano mo naaating na sumiping sa akin at hinalikan ako habang may ibang babae kang nilalande? Anak ng putya, pwede ba, Mila? Huwag mo nga akong umpisan, pagod ako. At saan ka napagod? Sa kabit mo? Ano bang dapat kong gawin para lang tumigil ka na sa pagiging babaero mo? Ano bang mali sa akin? May kulang ba sa akin? Sabihin mo! Gusto mo ba talaga sagutin ko yung mga tanong mo, ha? Ha? Oo, maraming mali at kulang sa'yo, Mila. Kailan ka ba huling tumingin sa salamin, ha? Hindi naman ganyan ang itsura mo nung pinakasalan kita eh. Noon ang ganda-ganda mo at ang sexy mo. Ngayon, losyang ka na at hindi na maganda ang katawan mo. Hindi ba nung isinama kita sa dinner ng mga empleyado ko, napagkamalang kanilang nanay ko? Kaya simula nun, hindi na kita isinama sa kahit na anong event na pinupuntahan ko. Dahil ba sa losyang na ako, kaya ka naghanap na ibang babae? Hindi mo ba naisip na kaya ako nagkaganito? Dahil akong gumagawa ng lahat ng gawain dito sa bahay. Tumaba ako dahil kapag pagod na pagod ako, nagugutom ako na sobra. Tapos ako pa ang sisisihin mo dyan? Dati ko pa sinasabi sa'yo na kumuha na tayo ng kasambahay pero ayaw mo. Paano ako kukuha ng kasambahay? Kung yung huling kasambahay natin pinagtangkaan mong halayin. Kahit na yata matanda, papatulan mo basta nakita mong nakasuot ng palda. Tama na. Hindi ako makahinga. Huwag mo akong pinagsasalitaan ng ganon, Mila. Pinapalamon lang kita rito. Kung di dahil sa akin, hindi mo matitikman ng ganitong kasarap na buhay. Kung hindi kita pinakasalan, mas mahirap ka pa rin sa daga hanggang ngayon. Kaya kung may kabit man ako, ay manahimik ka na lang. Dahil di naman ako nagkukulang sa pagbibigay ng mga kailangan mo. Marahas na binitiwan ni Eddie ang leeg ko. Parang wala lang sa kanya nang muli siyang humiga sa kama. Habang ako ay nanghihinang napaupo sa sahig habang umiiyak. Napatingin ako sa pinto at nagulat ako dahil nakatayo roon si Ronron. Nagmamadali siyang tumakbo palayo hanggang sa narinig ko ang pagsarado ng pinto ng kanyang kwarto. Mas lalo akong napahagulgol ng iyak dahil dumating na ang kinatatakutan ko. At iyon ay ang malaman ng anak ko ang ginagawa ng tatay niya sa akin. Sa mga lumipas na araw ay napansin ko ang pagiging tahimik ni Ronron. Alam ko na sobra siyang naapektuhan sa nakita niyang pag-aaway namin ng tatay niya, lalo na't palagi kong sinasabi sa kanya na okay kami ni Eddie. Paminsan-minsan ay dinadalaw ako ni Sonia sa bahay. Kahit paano ay nakakalimutan ko ang problema ko dahil sa kanya.
Masayahin kasi si Sonia at marami siyang nakakatawang kwento. Isang gabi, dumating si Eddie mula sa 3 araw na business convention sa Cebu. Alam kong uuwi siya kaya naligo agad ako at isinuot ko ang isang sexy na pantulog. Naisip ko kasi na baka kulang lang kami ng asawa ko sa lambingan. Baka kapag muli kaming naging aktibo sa kama ay hindi na siya maghanap ng ibang babae. Kumusta ang lakad mo? Mukhang pagod na pagod ka. Akin na yung bag mo. Oo nga pala. Gusto mo ba na masahe? Pwede kitang masahihin pagkatapos mong maligo. Ano ba nakain mo? At parang sinapian ka ng kung sinong kaluluwa. Hindi ba ganito naman tayo noong bagong kasal tayo? Palagi kitang minamasahe kapag pagod ka. Tsaka hindi mo ba nagustuhan itong suot ko? Ito yung damit na gusto mong suot ko kapag alam mo na. Hubarin mo na nga yan. Sagwa mong tignan. Noon bagay yan sa'yo, pero ngayon, hindi na. Ayoko nang nakikitang nagsusot ka ng ganyan, ha? Masyado ka ng trying hard. Oo, tama ka. Trying hard ako. Trying hard ako na ibalik ang pagmamahal mo sa akin, Eddie. Sinisikap kong ibalik kung paano mo ko itrato dati. Napakalayo mo na sa dating Eddie. Parang ngayon, diring-diri ka na sa akin. Dahil ba hindi ako kasing ganda at kasing sexy ng kabit mo? Wala na ba tayong ibang pag-uusapan kundi yan, Mila? Anak ng puta naman, Mila. Mamili ka naman ng oras. Pagod ako galing sa napakahabang biyahe, tapos ganyan ang isasalubong mo sa akin. Ha? Sa tingin mo ba gaganahan ako sa'yo kung palagi kang ganyan? Palagi akong ganito dahil palagi kang ganyan. Kailan mo ba titigilan ang pagiging babaero mo? Siguro, hindi ka talaga pumunta sa business convention. Siguro, 3 araw kayo magkasama ng kabit mo. Alam mo, Eddie, sana magkasakit ka sa ginagawa mo sa akin. Sana magkatulo ka para madala ka sa panloloko mo sa akin. Napasinghap ako ng isang napakalakas na sampal ang tumama sa pisngi ko. Nang tingnan ko si Eddie ay nanlilisik ang mga mata niya. Isa pang sampal mula sa kanya ang natanggap ko na naging dahilan para mahilo ako at mapaupo sa sahig. Anong klase kang asawa? Bakit gusto mo may mangyaring masama sa akin, ha? Isa pa, yung pagiging praning at bungangera mo ang pinakaayoko sa'yo. Kaya wag ka na magtaka kung meron akong iba't ibang babae. Sino ba namang gaganaan sa asawang kagaya mo? Losyag na nga, bungangera pa. Sa takot ko na baka saktan ulit ako ni Eddie ay hindi na ako nagsalita. Umiyak na lang ako ng umiyak. Awang-awa ako sa sarili ko ng mga sandaling yon. Alam kong marami sa mga tagapakinig nyo ang maiinis dahil sa katangahan ko. Pero kapag pala ikaw na mismo ang nasa isang sitwasyon na kagaya nito, ay hindi ka na nakakapag-isip ng maayos. Kahit alam mo ang dapat mong gawin, ay hindi mo yun gagawin dahil marami kang bagay na kinukonsidera. Kaya naman humahanga ako sa mga taong kaya agad iwanan ang isang tao at sitwasyon kapag alam nilang naaabuso na sila. Nang sumunod na araw, habang mag-isa ako sa bahay ay hindi ko inasahan na darating si Sonia. Nagtaka siya nang nakita niya ang pasa sa aking mukha. Umamin ka nga sa akin, Mila. Si Eddie bang may gawa niya sa'yo? Sinasaktan ka ba niya? Huwag kang magsisinungaling sa akin. Hinaan mo ang boses mo. Baka marinig ka ng kapitbahay namin, nakakahiya. Umamin ka na kasi. Sinasaktan ka ba ni Eddie? Oo. Pero sinasaktan lang niya ako kapag binubungangaan ko siya. Hindi ko kasi mapigilan magbunganga dahil kung sino-sinong babaeng nilalandi ng asawa ko. Sabi ko na nga be. Unang kita ko pa lang sa asawa mo, alam ko na kaagad na hindi yun gagawa ng maganda. Hindi lang ako nagsalita kasi ang sabi mo, masaya ka sa kanya. Walang yang Eddie na yun. Kapal ng mukha niya. Babaero na nga tapos nananakit pa ng asawa. Alam mo, kailangan ko makausap ang asawa mo. Hindi ko pwedeng palampasin tong ginagawa niya sa'yo.
Sonia, please. Huwag mo na gawin yan. Huwag mo ipaalam kay Eddie na sinabi ko sa'yo yung ginagawa niya sa akin. Baka kasi lalong magalit yun sa akin eh. Okay, kung ayaw mong awayin kong asawa mo, mas mabuti pang makipaghiwalay ka na lang sa kanya. Hindi, ayoko. Kapag nakipaghiwalay ako kay Eddie, saan kami pupulutin ng anak ko? Isa pa, maapektuhan din si Lola Berta. Umaasa lang siya sa binibigay ko sa kanya na pera na galing kay Eddie. Ay, ewan ko sa'yo. Napakamartir mo naman. Kung hindi mo kayang hiwalayan si Eddie, dapat matuto kang lumaban. Ipaglaban mong karapatan mo bilang asawa niya. Ilang beses ko nang ginawa yan. Pero sa huli ako pa rin ang talo. Palaging ipinamumukha ni Eddie sa akin na kung hindi dahil sa kanya, wala ako ng lahat ng meron ako ngayon. Kaya hanggat kaya ko magtitiis ako, Sonia. Kung ako lang sanang mahihirapan, ayos lang. Pero may ibang mga taong madadamay kapag iniwanan ko si Eddie. Naaawang niyakap ako ni Sonia habang hinahaplos niya ang buhok ko. Kahit paano ay gumaan ang pakiramdam ko dahil meron akong napagsabihan ng pinagdadaanan ko. Kaya laking pasasalamat ko kay Sonia dahil sapat na sa akin ang presensya niya para kahit paano ay mabawasan ang bigat na aking nararamdaman. Mula noon ay mas naging madalas ang pagpunta ni Sonia sa bahay dahil siguro alam niya na kailangan ko ng kausap. May mga pagkakataon na nakikita ni Eddie si Sonia pero hindi sila nagpapansinan. Isang gabi, bigla akong nagising dahil sobrang sakit ng tiyan ko. Pakiramdam ko ay parang hinahalukay ang bituka ko kaya impit akong napasigaw. Tagaktak din ang malamig na pawis sa aking noo. Hanggang sa naramdaman ko na may kung anong bagay ang gustong lumabas sa bibig ko. Sumuka ako at labis akong kinilabutan dahil mga insekto at uod ang lumabas sa bibig ko. Kahit patay ang ilaw ay naaaninag ko ang mga yon at doon na ako sumigaw ng sumigaw. Eddie! Gising! Tulungan mo ako! Sumuka ako ng mga insekto! Ano? Ano ba't sinasabi mo? Nananaginip ka lang yata eh. Nagsasabi ako ng totoo, buksan mo ang ilaw! Anak ng pambirang buhay to. Abala ka sa natutulog eh. Napipilitang bumangon si Eddie. Nang buksan niya ang ilaw ay nagtaka ako dahil wala akong nakitang kahit isang insekto o uod. Nasaan na sila? Sigurado akong sumuka ako kanina ng mga insekto at uod! Ano to? Pinutol mo ang tulog ko nang dahil lang sa wala. Alam mo ba kung ilang gabi na akong puyat dahil sa pagtatrabaho? Tapos ngayon na nga lang ako bumabawi ng tulog, pero inistorbo mo pa. Nagsasabi ako ng totoo, maniwala ka. Kanina, sobrang sakit ng tiyan ko tapos bigla ako sumuka ng mga insekto at uod. Hindi ko alam kung saan na sila nagpunta pero nandito lang sila kanina bago mabuksan ang ilaw. Eddie, ano kaya kung samahan mo ko bukas sa ospital? Baka kailangan ko magpa-check up. O sige, sasamahan kita bukas. Pero hindi kita sa ospital dadalin, kundi sa mental hospital. Naririnig mo ba lumalabas sa bibig mo ha? Para ka nang nababaliw eh. Siguro, epekto yan ang kakaisip mo kung may kasama akong ibang babae. O tignan mo ang nangyayari sa'yo ngayon. Yan, nababaliw ka na. Kung ano-ano nang nakikita mo na hindi naman totoo. Hindi ako baliw. Totoong nakita ko at nagsasabi ako ng totoo. Bakit ba ayaw mo maniwala sa akin? O sige nga, sige. Nasaan ang mga insekto at uod na sinasabi mong isinuka mo? Nasaan? Kapag may naipakita ka sa akin na kahit isang insekto o uod dito sa kwarto natin, ay saka lang ako maniniwala sa'yo. O ano? Ano? May nakita ka? Wala akong nakita. O diba? E di nagsisinungaling ka. Sinabi nang hindi ako nagsisinungaling.
Pwede ba, Mila? Tama na, tama na. Wala akong ibang gustong gawin ngayon kundi ang matulog. At kapag inabala mo ulit ako, makakatikim ka na talaga ng suntok sa akin. Huwag mo akong sinusubukan, Mila. Pasensya ka na. Siguro nga namalikmata lang ako kanina. Galit na pinatay ni Eddie ang ilaw. Nang humiga na siya ay humiga na rin ako pero hindi ko nagawang makatulog dahil sa pag-iisip kung totoo ba o hindi ang nangyari sa akin. Kinabukasan, habang nasa school si Ronron ay nagpasama ako kay Sonia sa ospital. Nagpa-general check-up ako upang makasiguro ako na wala akong dapat na ikabahala sa aking kalusugan. Matapos ang check-up ay sinabi sa akin ng doktor na healthy ako at wala akong dapat na ikabahala. Bago umuwi ay kumain muna kami ni Sonia sa isang restaurant. Bakit pala bigla ka nagpa-check up? May nangyayari ba sa'yo? Kagabi kasi, biglang sumakit na matindi ang tiyan ko. Tapos sumukha ako ng insekto at mga uod. Sigurado ako na totoo yun at hindi ako nananaginip. Pero nabuksan ni Eddie yung ilaw, wala na yung mga uod at insekto. Hindi kaya nananaginip ka lang ng time na yun? Posible naman yun, di ba? Yung sa sobrang linaw ng panaginip mo tapos kapag naalimpungatan ka parang totoo talaga siya. Ilang beses na rin kasi nangyari sa akin yung ganun eh. Tsaka tingnan mo, wala namang nakitang mali ang doktor sa'yo. Lahat ng test mo, normal. Siguro nga, imahinasyon ko lang yun. Baka nga masyado lang ako nag-iisip kaya nangyari sa akin ang ganun. Ay, alam mo Mila, siguro mas mabuting hayaan mo nilang muna si Eddie sa mga kawalang hiyaan niya. Hindi sa ito-tolerate mo ang pambababae niya ha, pero unahin mo muna sarili mo ngayon. Mag-relax ka. Alam mo, may alam akong magandang beach resort sa Batangas. Hindi matao kaya sobrang tahimik dun. Magbakasyon ka muna kahit 3 araw lang. Kung magbabakasyon ako, paano si Ronron? Hindi ko siya pwedeng iwanan ng mag-isa sa bahay. Wala siyang kasama. O edi sama mo si Ronron. Alam ko na kahit kasama mo siya makakapag-relax ka pa rin. Sa bagay, ang tagal ko na kasing hindi nakakapagbakasyon eh. Tamang-tama kasi walang pasok sa school si Ronron sa Friday kaya pwede kami magstay sa sinasabi mong resort hanggang Linggo. Ipinakita sa akin ni Sonia ang website ng sinasabi niyang beach resort sa Batangas at nagustuhan ko yun. Nag-book na agad ako para sa aming dalawa ni Ronron. Nag-text na rin ako kay Eddie na magbabakasyon kami ni Ronron sa darating na Biyernes at ang naging sagot lang niya ay ako ang bahala. Pagdating ng Biyernes ay maaga kaming nagising ni Ronron. Marunong akong mag-drive kaya ginamit namin ang isang kotse ni Eddie. Masaya ako dahil nakita ko na excited ang anak ko sa aming bakasyon. Pagdating namin sa beach resort ay nagpahinga lang kami sandali at pagkatapos ay nagpunta kami sa tabing dagat. Hinayaan ko si Ronron na magtampisaw sa mababaw na bahagi ng dagat habang ako ay nakaupo sa buhangin. Ronron, huwag ka lalayo ha! Diyan ka lang sa mababaw. Opo, Mama. Halika po. Maligo ka na rin po, Mama. Mamaya na ako. Kapag nagugutom ka, magsabi ka lang sa akin, ha? Bigla akong nakaramdam ng matinding pananakit ng ulo. Sinundan yon ng pananakit ng aking tiyan na parang paulit-ulit na sinusuntok ng malakas ang parting yon ng aking katawan. Hanggang sa sumuka ako sa buhangin. Labis akong kinilabutan dahil muli akong sumuka ng mga insekto. Pakiramdam ko ay mawawalan ako ng ulirat ng mga sandaling yon. Nagtatakang lumapit si Ronron sa akin at tinapik niya ang likod ko. Mama, ano po nangyayari sa inyo? Nasaan na yung mga insekto? Bakit nawala na naman sila? Huh? Ano pong insekto, Mama? Hindi mo ba nakita yung sinuka ko kanina? Hindi po eh. Diyos ko, ano ba nangyayari sa akin? Anak, hindi na kasi maganda ang pakiramdam ko.
Okay lang ba sa'yo na umuwi na tayo sa bahay? Sige po, balik na lang po tayo dito kapag okay ka na. Matapos kong i-inform ang nasa front desk ng resort na magche-check out na kami, ay bumiyahe na agad kami ng anak ko pabalik sa bahay. Hindi ko sinabihan si Eddie na pabalik na kami dahil alam kong wala siyang pakialam sa akin. Gabi na nang nakauwi kami sa bahay. Pagkababa namin ng sasakyan ay pumasok na kami sa bahay at nanlamig ako nang may nakita akong damit at underwear na pambabae sa sahig. Agad akong nagkaroon ng hinala na nasa bahay namin ang kabit ni Eddie. Anak, dun ka muna sa kwarto mo. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi, ha? Bakit po? Gusto ko po kasing makita muna si Papa eh. Mukhang wala rito ang papa mo eh. Nasa labas siguro siya. Pero nasa labas po yung kotse niya, Mama. Ron, sundin mo na lang ako, okay? Okay po. Nang nasa kwarto na si Ronron ay umakyat na ako sa ikalawang palapag ng bahay. Nanginginig at nanlalamig ang buong katawan ko habang palapit ako sa pinto ng kwarto namin ni Eddie. Tila nawala ako sa aking sarili. Nagpunta ako sa kusina at kumuha ako ng kutsilyo. Bumalik ako sa kwarto at ang tanging nasa utak ko ng sandaling yon ay ang patayin ng asawa ko at ang aking kaibigan. Pero bago ko pa magawa ang plano ko, ay biglang nagising si Sonia. Mila! Anong ginagawa mo dito? Hindi ba nasa Batangas ka? Sinadya siguro ng Diyos. Nasa mama ang pakiramdam ko para umuwi ako rito at malaman ko ang totoo. Anong gagawin mo? Eddie, gumising ka! Si Mila! May hawak siyang kutsilyo! Ha? Ano ba? Mila! Ibaba mo yung kutsilyo! Mila, sinabi lang ibaba mo yan eh! Mga walang hiya kayo. Lalo ka na, Sonia! Akala ko kaibigan kita pero ahas ka pala! May papayo-payo ka pa sa akin pero tatraidorin mo rin pala ako! Papasensya ka na. Hindi ko kasi napigilan sarili ko eh. Tsaka si Eddie ang una nag-chat sa akin. Kasalanan ko ba na nagandahan siya sa akin? Sana pinigilan mo ang sarili mo. Sana naisip mo na asawa ko siya. Sana inisip mo pagkakaibigan natin bago ka bumuka ka sa asawa ko. Kahit kailan, hindi ko inisip na magagawa mo sa akin ito, Sonia. At hindi ba kayo kinilabutan na dyan pa kayo naglampungan sa kamang yan? Mga hayop kayo! Tumigil ka na, Mila! Bitiwan mo yung kutsilyo! Mag-usap tayo na maayos! Bitiwan mo na yan! Ang kapal na mukha mo! Anong mag-uusap na maayos? Walang mangyayaring ganun dahil papatayin ko kayong dalawa! Wala akong pakialam kahit makulong ako basta't papatay ko lang kayo! O sige, kung papatayin mo kami, paano si Ronron? Isipin mo ang anak natin, Mila! Kung ganun, sarili ko na lang ang papatayin ko! Akmang sasaktan ko na sana ang sarili ko nang bigla akong natigilan nang nakita ko sa gilid ng mata ko si Ronron na nakatayo sa nakabukas na pinto. Natigilan ako at nabitawan ko ang kutsilyo. Nagmamadali akong lumapit sa anak ko at kinarga ko siya papunta sa kwarto niya. Mama, bakit ka po umiiyak? Saka bakit magkasama po sina Tita Sonia at si Papa po sa kwarto? Huwag mo silang pansinin. Alis na tayo rito. Doon muna tayo sa Lola Berta mo. Pero bakit po? Magbabakasyon tayo ron. Hindi ba sabi mo sa akin dati, gusto mo makasama ng matagalan lola mo? Sige na, mag-empake ka na ng mga damit mo, tsaka dalhin mo na rin yung mga gamit mo sa school. Naisip ko na umalis na sa bahay na yon dahil hindi ko na kayang makasama si Eddie. Ngunit ang talagang dahilan kung bakit ako nasaktan ng sobra ay dahil hindi ko inakala na magagawa yon ni Sonia sa akin. Magkaibigan kasi kaming dalawa, kaya hindi ako makapaniwala na magagawa niya akong saktan ng ganon katindi. Nagulat si Lola Berta nang dumating kami sa bahay niya.
Hinayaan ko na maglaro si Ronron sa labas para makapag-usap kami ni Lola ng kaming dalawa lang. Anong ginagawa mo rito, Ronron? Anong ginagawa niyo rito ni Ronron? At bakit ang dami ninyong dalang gamit? Umalis na po kami ni Ronron sa bahay, Lola. Si Sonia, Lola. Si Sonia po, bagang kabit ng asawa ko. Nahuli ko po sila na magkatabing natutulog sa kwarto namin at wala po silang suot na damit. Si Sonia, yung kaibigan mo. Opo, sobrang sakit po. Kasi matalik kong kaibigan si Sonia. At hindi ko po naisip na magagawa niya yun sa akin. Ikaw naman kasi. Bakit ipinakilala mo sa asawa mo si Sonia? Sa lugar natin kilalang malandi yan. Kasalanan mo rin yan. Hindi ko naman po akalaing magagawa niya yun sa akin kasi may tiwala po ako sa kanya. Pero dito po muna kami ni Ronron. Hindi ko na po kayang tumira sa bahay na yun dahil binababoy na yun ni na Sonia at Eddie. Mag-isip ka nga, Bella. Kung aalis ka sa bahay ninyo, hindi malabong maagaw ni Sonia ang pwesto mo sa buhay ni Eddie. Paano na ako? Saan ka kukuha ng perang ipadadala mo sa akin? Pero paano naman po ako? Hindi po ba pwedeng sa pagkakataong ito, isipin niyo naman muna ang nararamdaman ko? Hindi ka mapapakain ang nararamdaman mong yan. Maging practical ka na lang, Mila. Hayaan mo mang babae ang asawa mo basta't naibibigay niyang pangangailangan ba? Halika, ihahatid kita sa bahay ninyo. Hindi pwedeng wala ka ron dahil aagawin ni Sonia ang lahat na meron ka. Ayoko na pong bumalik doon. Wala po akong pakialam kahit agawin ni Sonia ang lahat na meron ako. Wala ka talaga utak. Puro ka katrabahan. Ay basta, ibabalik kita sa bahay ninyo. Ayoko po. Hindi na po ako babalik doon. Kapag hindi mo ako sinunod, itatakwil kita. Gagawin ko talaga yan, Mila. Itatakwil kita. Sa takot ko na baka totohanin ni Lola Berta ang sinabi niya, ay napilitan kaming bumalik ni Ronron sa bahay. Inihatid kami ron ni Lola Berta. Sa sala ay nagharap-harap kami ni na Eddie at ni Lola Berta. Ay, Eddie, pasensya ka na kung naglayas itong apo ko. Pero nakumbinsi ko na siyang bumalik dito. Maraming salamat po, Lola. Ewan ko ba dyan kay Mila? Palagi na lang hindi nag-iisip. Hindi niya naisip na magiging usap-usapan kami ng mga tao rito kapag nalaman nilang hindi na sila nakatira rito ni Ronron. Hindi kami aalis dito kung matino ka lang sana. Napakahayop mo. Manahimik ka, ha? Huwag mong pagsasalita ng ganyan si Eddie. Siguro nga'y babaero siya pero naibibigay naman niyang lahat na pangangailangan mo. Pangangailangan ko lang ba? O pati pangangailangan mo? Ingrata ka! Walang utang na loob! Ay dapat lang akong makinabang sa kung anong meron ka dahil akong nag-alaga sa'yo na maghiwalay ang nanay at tatay mo! Huwag niyo na lang pong pansinin ang mga sinabi ni Mila, Lola Berta. Nagpapasalamat po ako sa inyo dahil binalik mo sila rito ng anak ko. Ito po. Tanggapin niyo. Panggastos niyo po ng ilang araw yan. Namilog ang mga mata ni Lola Berta nang humugot ng pera si Eddie sa wallet. Walang pagdadalawang isip na tinanggap yun ni Lola Berta. Matapos niyang magpasalamat ay umalis na siya. Pagkaalis ni Lola Berta ay gigil na gigil akong sinakal ni Eddie at nanlilisik ang mga matang tinignan niya ako. Walang hiya kang babae ka. Kung gusto mo umalis dito, huwag mong isasama ang anak ko. Hindi ko hayaang lumaki si Rono na ikaw ang kasama niya dahil baka tularan niyang mga ginagawa mo. Bakit ha? Mabubuhay ba siya sa'yo ha? Wala ka namang pere. Wala kang trabaho. Mas gugustuhin ko pang lumaki si Ronron sa hirap kesa kasama niyang tatay niyang demonyo. Demonyo? Ha? Demonyo? Gusto mo ba talaga makita kung gaano ka demonyo? Pues, ipapakita ko sa'yo kung paano ako maging demonyo.
Napapikit ako nang akmang sasampalin ako ni Eddie. Ngunit hindi niya yun naituloy nang dumating si Sonia. Nagtaka ako dahil may hila siyang malaking maleta. Malakas kong itinulak si Eddie at lumapit ako kay Sonia. Ano yung dala mo? Ngayon ka na ba nakakita ng maleta at tinatanong mo pa? Alam ko na maleta yan. Pero bakit may dala kang ganyan? Ay, Eddie, babe, ikaw na nga magpaliwanag dyan sa asawa mo. Dito natitira si Sonia kasama natin. Di na kasi siya nakakabayad sa inuupahan niya eh. Kaya nag-offer ako na dito na siya tumira. Total, alam mo naman nan tungkol sa relasyon namin, di ba? Kaya sa palagay ko, wala na magiging problema. Napabaliw ka na ba, Eddie? Ititira mo ang kabit mo sa iisang bahay at dito pa talaga sa bahay natin? Excuse me, hindi ako kabit ni Eddie. Girlfriend niya ako. Ganun na rin yun. Pumatol ka sa lalaking may asawa kaya tanggapin mo kapag tinawag kang kabit. Sonia, hindi ako makapaniwala magagawa mo to. Matalik mo akong kaibigan tapos aahasin mo ang asawa ko? Anong klaseng kaibigan ka? Oh well, wala akong magagawa kung nagustuhan ako ng asawa mo. Siyempre, gusto ko rin ma-experience ang buhay mo. Kaya pumayag ako makipagrelasyon sa kanya. Tsaka, hindi ka pa ba sanay sa ganito? Kahit naman nung mga bata pa tayo, nag-share na tayo sa lahat ng bagay, di ba? Kasi nun lang itong mag-share tayo sa iisang lalaki. Hindi na kita kilala, Sonia. Hindi na ikaw ang kaibigan ko na nakilala ko. Alam mo, ang dami mo laging sinasabi, no? Kaya nawalan gana sa'yo ito si Eddie eh. Eddie, babe, gusto ko na pumunta sa kwarto natin. O sige, dali mo na yung mga gamit mo sa kwarto ko sa taas. Ikaw naman, Mila. Sa guest room ka na matutulog o kung gusto mo magsama kay ni Ronron sa kwarto niya. Simula ngayon, marami na magbabago sa bahay na to. At kung ayaw mo ng ganitong setup, ay umalis ka. Pero wag mong isasama ang anak natin. Nang sandaling yun ay hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari. Pakiramdam ko ay pinagkakaisahan ako. Mula sa asawa ko, sa lola ko, hanggang sa kaibigan ko. Sila dapat ang kakampi ko pero kabaliktaran ang nangyari dahil lahat sila ay dahilan kung bakit ako sobrang nasasaktan. Kinagabihan, sa kwarto ni Ronron ako natulog. Nagtaka ako nang biglang yumakap si Ronron sa akin. Oh, bakit bigla ka yumakap sa akin? Akala ko ba ayaw mo nang yumayakap sa akin kasi ang sabi mo dati, big boy ka na. Alam ko po kasi na kailangan niyo po ng yakap, mami. Alam ko po na si Tita Sonia na po ang love ni Papa. Kaya dito na po titira si Tita. Ay, hindi totoo yan, anak. Mahal pa rin ako ng papa mo. Huwag niyo na pong ipagtanggol si Papa. Kahit bata pa po ako, alam ko na po nangyayari, Mama. Bad po si Papa. Kasi may iba na po siyang love na babae. Dapat po ikaw lang po ang love niya eh. Pero huwag ka pong mag-alala. Kasi hindi po mawawala ang love ko sa inyo. Forever po yun. Napahagulgol ako ng iyak sa mga sinabi ni Ronron. Doon ko napagtanto na meron pa pala akong kakampi at iyon ay ang aking anak. Nangako ako sa sarili ko na hindi ako susuko para kay Ronron. Kailangan kong mapalaya si Sonia sa bahay namin at hindi ko siya dapat bigyan ng karapatan sa aking asawa. Naging mahirap at masakit sa akin ang mga sumunod na araw. Si Sonia na kasi ang umaktong asawa ni Eddie kahit isa siyang kabit. Sila ang magkatabi sa pagtulog at kapag lumalabas si Eddie ay si Sonia ang isinasama niya. Isang umaga, kami lang ni Sonia ang nasa bahay. Habang abala ako sa paglilinis ay nakahiga sa sofa si Sonia habang nagse-cellphone. Sonia, baka pwedeng tumayo ka dyan at tulungan mo ako sa paglilinis sa tong bahay. Kumilos ka naman para may pakinabang ka rito. O kaya tingnan mo man lang yung niluluto kong sinigang sa kusina. Ay, kaya mo na yan. Sayang naman ang laki ng katawan mo, no, kung hindi mo gagamitin. Tsaka sabi ni Eddie, hindi ako obligadong kumilos dito sa bahay niya. Ayaw niya kasi napapagod ako eh.
Ayos Grabe naman ang concern sa'yo ng asawa ko. Tapos pagdating sa akin, wala siyang pakialam. Kasi nga, mas maganda ako sa'yo, kaya huwag ka na magtaka kung bakit magkaibang trato ni Eddie sa atin. Hindi ba? Kapag maganda ang isang bagay, dapat ingatan. Sonia, wala ba talagang halaga sa'yo ang pagkakaibigan natin? Talagang nagawa mo kalimutan ang pinagsamahan natin para maranasan mo buhay na meron ako? Well, actually, naging totoong kaibigan naman ako sa'yo. Pero syempre, talo-talo na tayo kapag usapang pera na, no? Lumaki ako sa hirap at ngayon ko lang mararanasan ang masarap na buhay kaya hindi ko nito pakakawalan. Kung kinakailangan gumawa ko ng paraan para hiwalayan ka ni Eddie, gagawin ko. Kaya kung ako sa'yo, sulitin mo na ang natitirang araw mo sa bahay na ito. Dahil sigurado akong malapit ko nang makumbinsi si Eddie na ipawalang bisa ang kasal ninyo. Hindi mangyayari yan. Kung meron mang dapat mawala sa bahay na ito, ikaw yon. Kaya kung may natitira ka pang kahit kaunting hiya at delikadesa dyan sa katawan mo, umalis ka na. Huwag mong hayaang habang buhay kang maging kabit, Sonia. Hindi talaga ako habang buhay na magiging kabit. Kasi kapag hiniwalayan ka na ni Eddie, ako nang pakakasalan niya. Di, ako nang legal wife. O tapos ikaw, babalik ka sa dati mong buhay. Maghihirap ka ulit. Ang taas din talaga ng pangarap mo, no? At paano ka nakakasigurong hindi ka pagsasawaan ni Eddie? Hindi niya talaga ako pagsasawaan kasi maganda ako at magaling akong magpalikaya. Tsaka, bakit ba hindi nila ikaw umalis dito? Ano pa bang pinaglalaban mo? Hindi ka na mahal ni Eddie. Hindi ka na niya kailangan. Kaya huwag mo nang ipagsiksikan ang sarili mo sa bahay na ito. Siguro nga, hindi na ako mahal ng asawa ko. Pero ipinaglalaban ko rito ang anak ko. Ayokong lumaki siyang sira ang pamilya namin. At huwag ka masyadong maging kampante. Asawa ako ni Eddie, pero nagawa niya akong lokohin. Ano pa kaya na ikaw, nakabit lang? Hindi yan gagawin sa akin ni Eddie. Alam ko at ramdam kong mahal ako ni Eddie, kaya wag mo kong tinatawag na kabit. Hindi ako basta parausan lang. Natatawa na naaawa ako sa iyo, Sonia. Hindi ko akalain na ibababa mo ang sarili mo ng ganyang kababa. Tapos, ayaw mo pang matawag na kabit? Yun ka naman talaga. Ang lakas pa ng tiwala mo na hindi ka rin ipagpapalit ng asawa ko. Paano kapag nakahanap siya ng mas maganda sa'yo? Ano bang tingin mo sa sarili mo? Bukod tangi? Alam mo, ang dami pang sinasabi. Ano bang gusto mo mangyari? Sabunutan? Pwede ko ibigay yan sa'yo. Pwede tayo magsabunutan pero ayokong idampi ang mga kamay ko sa kahit na anong parte ng katawan mo. Ayokong madumihan dahil napakadumi mong babae. Walang niya ka. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Mas mukha kang madumi. Losyang! Biglang sinabunutan ni Sonia ang buhok ko. Gumanti ako ng sabunot at nagpambuno kami sa sala. Nang kumawala ang kamay ni Sonia sa buhok ko ay hinila ko siya sa buhok papunta sa kusina. Binuksan ko ang kalderong nakasalang sa kalan at itinapat ko ron ang mukha ni Sonia. Sa lahat ng kabit, ikaw ang napakatapang. Pwes, tingnan natin ang tapang mo ngayong bruha ka! Mila, wag ang mukha ko! Ang dapat sa mukha na yan. Sinisira total, sinira mong pamilya ko. Gandang-ganda ka sa sarili mo, di ba? Pwes, tingnan natin kung magandahan ka pa sa sarili mo kapag inilublob ko yung mukha mo sa kumukulong sabaw. Parang awa mo na, Mila, wag mo gawin yan. Tama na! Sorry na! Tulungan niyo ako! Tapos ngayon, hihingi ka ng tulong. Walang tutulong sa'yo. Ilabas mo ang tapang mo. Mila, please. Huwag mo gawin to. Ayoko masira ang mukha ko. Nagulat ako nang biglang dumating si Eddie. Hinila niya si Sonia at malakas niya akong tinulak. Napaupo ako sa sahig. Umiiyak na yumakap si Sonia kay Eddie.
Doon ako natauhan at napagtanto ko na hindi ko dapat yon ginawa. Salamat na dumating ka, babe. Si Mila, gusto niya sirahin ang mukha ko. Nababaliw ka na ba talaga, ha? Anong pumasok sa isip mo at ilulublob mo sa kumukulong sabaw ang mukha ni Sonia, ha? Hindi ko sinasadya. Si Sonia kasi ang unang nanakit at ipinagtanggol ko lang ang sarili ko. Ano? Pagtatanggol ba matatawag yung gagawin mo kanina? May sira na talaga ang ulo mo. Ayoko na mauulit to, Mila, ha? Kapag sinaktan mo ulit si Sonia, papalayasin na talaga kita. Babe, nasaktan ka ba? Gusto mo ba na daling kita sa ospital? Ano nararamdaman mo? Huwag na, babe. Doon na lang tayo sa kwarto natin. Iwanan na natin ang baliw na yan. Umakyat sina Eddie at Sonia sa kwarto nila sa itaas, habang ako ay naiwan sa kusina na naiiyak. Sobra akong nasaktan dahil mas kinampihan ni Eddie si Sonia kaysa sa akin. Ngunit sinabi ko sa sarili ko na marahil ay si Sonia na talaga ang mahal ng asawa ko, kaya kailangan kong tanggapin na mas lalong hindi magiging maganda ang trato ni Eddie sa akin. Mula noon ay natuto akong magtiis at magpakumbaba upang hindi na ulit kami magkaroon ng away at pagtatalo ni Sonia. Kahit maraming beses na tila sinusubukan ni Sonia ang pasensya ko, ay mas pinili kong huwag siyang patulan. Isang umaga, nagising ako na sobrang kati ng mukha ko. Pagharap ko sa salamin ay nagulantang ako sa aking nakita. Puno ng maliliit na butlig ang aking mukha at sa gitna ng mga butlig ay merong kulay itim na maliit na bilog. Kinabahan ako dahil baka meron akong bulutong. Pero nung nagpa-check up ako, ay sinabi ng doktor na wala akong bulutong, kaya nirekomenda niya ako sa isang dermatologist. Pag uwi ko ng bahay ay naghahapunan na sina Sonia at Eddie. Nasaan si Ronron? Bakit hindi niyo pa isinabay sa pagkain yung bata? Ang arte ng anak mo eh. Ayaw kumain ng hindi ka kasabay. Wait! Ano yung nasa mukha mo? Balutong ba yan? Ew! Pwede ba magkulong ka muna sa kwarto mo kasi baka mahawa kami sa'yo eh. Babe, ilayo mo sa akin si Mila. Ayoko magkaroon ng bulutong. Ang OA mo. Nagpa-check up na ako kaya sigurado akong hindi ito bulutong. Ano nga ba kasi ang nasa mukha mo? Bakit ganyan? Nakakadiri. Hindi ko alam. Hindi rin alam ng dermatologist ko kung ano ito kaya hindi niya ako mabigyan ng gamot. Alam mo, feeling ko, karma na yan nangyayari sa mukha mo. Remember, gusto mong ilublob ang mukha ko sa kumukulong sabaw? Tingnan mo nangyari. Sa halip ng mukha kong masira, yung mukha mo ngayon tinubukan ng sandamakmak na tigidig. Kung meron mang kakarmahin sa atin, kayong dalawa yun dahil sa kahayupan na ginagawa ninyo sa akin. Teka, pwede ba, Mila? Huwag kang mag-umpisa ng away. Hindi ba nakikitang nasa harapan kami ng pagkain? Irespeto mo naman ang pagkain. Buti pa yung pagkain, nire-respeto. Anong sabi mo? Wala. Pupuntahan ko muna si Ronron. Aayain ko kumain. Mabigat ang hakbang na tinungo ko ang kwarto ng aking anak. Inaya ko siyang kumain pero sabi niya ayaw niyang kasabay kumain si Sonia. Kaya pinatapos muna naming kumain sina Eddie at Sonia bago kami kumain ng anak ko. Habang lumilipas ang mga araw ay mas lumala ang lagay ng mukha ko. Paisa-isang pumutok ang butlig sa aking mukha at nagsugat ang mga yon. May mga pagkakataon na naglalabas ng malapot at mabahong manilaw-nilaw na likido ang mga sugat. Sa gabi naman ay nagkakaroon ako ng mataas na lagnat. Mag-isa akong nagpupunta sa doktor para magpagamot, ngunit kahit anong gamot ang ireseta sa akin ay hindi ako gumagaling. Parang mas lalo pang ang lumala ang nangyayari sa mukha ko. Mas lalong lumiit ang kumpiyansa ko sa sarili at kapag lumalabas ako ng bahay ay palaging may nakatakip na scarf sa aking mukha. Isang umaga,
Habang naglalakad ako papunta sa palengke, ay isang matandang lalaki ang nakita kong nakaupo sa tabi ng kalsada. Inakala ko na namamalimos siya, kaya inabutan ko siya ng 20 pesos. Nako, Iha, hindi ako namamalimos. Nagpapahinga lang ako dahil napagod ako sa paglalakad. Naku, sorry po. Huwag po sana ko yung magalit sa akin kung napagkamalan ko po kayong namamalimos. Ayos lang. Sadyang mukha naman talaga akong namamalimos dahil sa itsura ko. Sandali nga. May pinagdadaanan ka bang problema ngayon? Lahat naman po ng tao may problema, hindi po ba? Alam ko. Pero ang ibig ko sabihin ay alam kong may matindi kang problema ngayon. Tatapasin na kita. Yang nasa mukha mo. Alam ko kung bakit ka may ganyan. Malakas ang kutob kong kinukulam ka. Po? Sigurado po ba kayo? Paano niyo po nasabi? Dahil isa kong albularyo at madalas ay mga kinukulam ang nagpapagamot sa akin. Akin na ngang isa mong kamay at pupulsuan kita. Kahit may kaunting duda ay inabot ko sa matandang lalaki ang isa kong kamay. Habang pinupulsahan niya ako ay palakas ng palakas ang kabog ng dibdib ko. Maya-maya ay binitawan ako ng matanda. Tama ang hinala ko. Merong kumukulam sa'yo. Isang babae at malakas ang kutob ko na plano kanyang pahirapan bago kanya patayin. Diyos ko, sino naman pong gagawa niyan sa akin? Si Sonia, ang babaeng yun. Siya lang ang kilala kong pwedeng kumulam sa akin dahil may alam siya sa pangungulam. Maganda kung kilala mo kung sino ang gumagawa niyan sa'yo dahil mas magiging madali para sa akin na matulungan ka. Tulungan niyo po ako? Oo, yun ay kung papayag ka lang at magtitiwala ka sa akin. Sa takot ko na baka mamatay ako dahil sa pagkulam sa akin ni Sonia, ay nagtiwala ako sa matandang lalaki. Nagpakilala siya bilang si Mang Tasyo. Isinama niya ako sa bahay niya at doon ay napatunayan kong isa nga siyang albularyo dahil sa mga gamit na naroon. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol kay Sonia upang mas maintindihan niya ang aking sitwasyon. Kung ganun, may dahilan pala talaga ang kabit ng asawa mo para kulamin ka. Pero huwag kang mag-alala dahil maaari natin kontrahin ang kulam niya sa'yo. Ano po ang kailangan kong gawin? Maraming paraan para maalis ang kulam sa'yo. Pero doon tayo sa mas madaling paraan. Tutal, kasama mo sa isang bahay ang kumukulam sa'yo, ay kailangan mong hanapin ang bagay na ginagamit niya sa pagkulam niya sa'yo. At kapag nakita mo yun, surugin mo at pagkatapos ay magsaboy ka ng asin sa katawan mo. Pero ano pong bagay ang hahanapin ko? Wala po kasi akong alam sa mga gamit ng mangkukulam. Pwedeng manik ang may buhok mo o kaya ay litrato mo. Basta kahit anong bagay na kahina-hinala sa paningin mo. Sige po, gagawin ko kaagad yung sinabi ninyo para mawala na itong nagpapahirap sa akin. Pakiramdam ko po kasi kapag tumagal pa ito, mamamatay na ako. Yan naman talaga ang gustong mangyari na kumukulam sa'yo. Ang mamatay ka. Pero kung gusto mong gumanti ay pwede nating ibalik sa asawa mo at sa kabit niya ang hirap na nararanasan mo ngayon. Marunong din akong mangulam para sa kaalaman mo. Buong pangalan lang nila ang kailangan ko at kaya ko na silang kulamin. Pag-iisipan ko po ang bagay na yan. Sa ngayon, ang prioridad ko po ay ang gumaling ako. Oo nga po pala, ito po ang bayad ko sa inyo. At nagpapasalamat po ako dahil nakilala ko kayo, Mang Tasyo. Itabi mo muna ang perang yan. Saka mo na ako bayaran kapag nagawa mo na ang pinapagawa ko sa'yo. Huwag mo rin kakalimutan bumalik dito kapag nasunog mo na ang gamit ng kumukulam sa'yo. Dahil meron akong ibibigay sa iyo.
Ano pong ibibigay ninyo sa akin? Saka ko na ipapaalam sa'yo kapag nakabalik ka na rito. Muli akong nagpasalamat kay Mang Tasyo bago ako umalis. Habang naglalakad ako pa uwi ay nakatulala ako. Oo, alam kong gusto ni Sonia na mawala ako sa bahay para masolo niya si Eddie. Pero hindi ko akalain na aabot siya sa punto na kukulamin niya ako at gusto pa niya akong patayin. Pagdating ko sa bahay, si Ronron lang ang naabutan ko. Nanonood siya ng TV sa sala. Sabado ng araw na yon, kaya wala siyang pasok sa school. Ron, anak, nasaan ang papa mo at ang tita Sonia mo? Magkasama po silang umalis, Mami. Hindi po nila sinabi sa akin kung saan po sila pupunta. Talagang pumapabor sa akin ang pagkakataon. Ma, may sinasabi ka po ba? Oo, wala. Sige, manood ka lang dyan. Meron lang akong gagawin. Nagmamadali akong umakyat sa kwarto ni na Eddie at Sonia. Nakalak ang pinto pero nabuksan ko yon gamit ang sarili kong susi. Agad kong hinalughog ang closet at hinanap ko sa mga damit ni Sonia ang bagay na maaaring ginagamit niya sa pagkulam sa akin. Hanggang sa nakita ko sa pinakasulok ng closet ang isang manika na gawa sa tela. May nakatahing buhok sa ulo ng manika at sigurado ako na buhok ko yun. May mga simbolo na nakasulat sa manika na wala akong ideya kung ano ang ibig sabihin. Ito palang ginagamit mo para kulamin ako, ha? Pues, tapos na ang pagpapahirap mo sa akin, Sonia. Dinala ko sa likod ng bahay ang manika at doon ko yon sinunog. Matapos yon ay nagsaboy ako ng asin sa buong katawan ko. Umasa ako na dahil sa ginawa ko ay matatapos na ang paghihirap ko. Sa araw din na yon ay bumalik ako sa bahay ni Mang Tasyo. Masaya kong binalita sa kanya na nagawa ko na ang pinapagawa niya. Nag-abot na rin ako ng pera sa kanya bilang pasasalamat. Oo nga pala, tanggapin mo ang mga medalyon na ito. Isa para sa'yo at isa para sa anak mo. Ano po ang mga ito? Mga pangontra at proteksyon yan sa kulam. Pwede mong suotin bilang kwintas o kaya ilagay mo sa bulsa mo. Hindi kasi tayo sigurado kung kukulamin ka ulit ni Sonia sa sandaling malaman niya na nakontra mo na ang kulam niya sa'yo. Kailangan din ng proteksyon ng anak mo dahil baka pati siya ay idamay na rin ni Sonia. Muli akong nagpasalamat kay Mang Tasyo. Alam ko na inadya ng Diyos na makilala ko siya para mabigyan ng tuldok ang ginagawang pagkulam sa akin ni Sonia. Gabi na nang dumating sina Eddie at Sonia. Nasa sala ako habang si Ronron ay tulog na sa kwarto. Nang sandaling yun ay suot namin ni Ronron ang medalyon na binigay ni Mang Tasyo. Maraming dalang paper bag si Sonia at tawa siya ng tawa kahit wala namang nakakatawa. Talagang sinadya nilang huminto sa harapan ko upang doon maghalikan. Babe, thank you kasi pinag-shopping mo ako. Excited na tuloy ako suotin yung mga sexy dress na binili mo for me. Gusto mo bang isuot ko yun later? Kaya nga binili ko mga yan, baby, para isuot mo yan bago tayo mag-alam mo na. Mas ginaganahan kasi ako kapag nakakakita ako ng sexy na babae na nakasuot na mga ganyang damit. Ikaw talaga, ang naughty-naughty mo. Ay, nandyan ka na pala, Mila. Sorry kung sa harapan mo pa kami naglambingan ng asawa mo. Oy, tingnan mo, oh. Ang daming binili ni Eddie para sa akin. Gusto mo ba makita? Hindi ako interesado. Ay, bakit ganyan ka magsalita? Parang ang bitter mo naman. Hindi ka ba masaya para sa akin na na-experience ko ng buhay na meron ka? Pwede ba? Nananahimik ako rito kaya lubayan niyo ko. Kung gusto niyo mag-usap, doon kayo sa kwarto ninyo. Tsaka kung anong nararanasan mo ngayon, naranasan ko na yan noon. Hoy Mila, ayokong pinagsasalitaan mo ng ganyan si Sonia. Dapat lang na pagsalitaan ko ng ganito ang babaeng yan. Alam mo ba na kaya pala parang nababaliw ako at nagkaganitong mukha ko ay dahil sa babaeng yan?
Eddie, kinukulam ako ni Sonia. Siyang dahilan kung bakit sumusuka ako ng insekto at nagkaroon ng mga sugat ang mukha ko. Alam mo na pala. So, paano mo nalaman? Wala ka nang pakialam kung paano ko nalaman. Well, para sa kalaman mo, alam ni Eddie na kinukulam kita. Nang sabihin ko kasi sa kanyang marunong ako mangulam, siyang nagsuggest na kulamin kita para mawala ka na sa buhay namin. Totoo ba yun, Eddie? Sumagot ka! Bakit hindi ka makapagsalita? Dahil totoo ba na pinayagan mo si Sonia na kulamin ako? Mga hayop kayo! Hindi kayo mga tao! Mga demonyo kayo! Iniputan nyo na nga ako sa ulo tapos kukulamin nyo pa ako! Mga wala kayong puso! Huwag ka naman sana magalit dyan. Lalo ka tuloy pumapangit. Talagang napakabuti pa rin sa akin ng Diyos. Dahil gumawa siya ng paraan para malaman kung ginagawa ninyo sa akin. At para rin sa kaalaman nyo, na kontra ko ng kulam ninyo sa akin. Alam mo kung anong nangyari sa manika mo, Sonia? Sinunog ko na. At hindi mo na ako makukulam dahil meron na akong pangontra. At itong tandaan ninyong dalawa. Ibabalik ko sa inyong ginawa ninyo sa akin. Gaganti ako. Tandaan niyo yan. Natatakot na yumakap si Sonia kay Eddie. Hindi ko na sila hinintay na magsalita at pumunta na ako sa kwarto ni Ronron. Tumabi ako sa aking anak at mahigpit ko siyang niyakap habang naglalaro sa utak ko na dapat ay gumanti ako sa lahat ng ginawa ni na Eddie at Sonia sa akin. Kailangan ko ng ilibing ang Mila na martir at palaging tinatapakan. Kailangan ko ng lumaban at gumanti sa mga taong dahilan kung bakit ako naghihirap at nasasaktan. Isang araw, matapos kong maihatid sa school si Ronron, ay hindi muna ako umuwi. Dumiretso ako sa bahay ni Mang Tasyo at sinabi ko sa kanya ang mga nangyari. Hindi ko akalain na magagawa mong sabihin sa asawa mo at sa kabit niya na alam mo na kinukulam ka nila. Napakatapang mo, Mila. Alam ko po kasing malalaman din nila yun kapag nalaman nilang nawawala yung manika. Pero hindi po ako makapaniwalang kasabwat pala ni Sonia ang asawa ko sa pag-ungulam sa akin. At dahil doon, narealize ko na hindi ko dapat hayaan lang ginawa nila sa akin. Kailangan kong gumanti. Ibig mo ba sabihin ay ipakukulam mo sila sa akin? Ganun na nga po. Ibibigay ko po sa inyo ang pangalan nila. Osa, anong gusto mong gawin ko sa kanila? Pahirapan mo po sila. Ang gusto ko po, iparanas mo sa kanilang sakit na naramdaman ko ngayon dahil sa panloloko nila. Huwag mo po silang papatayin. Pahirapan mo lang silang dalawa. Sige, akong bahala. Sisiguraduhin ko na pagsisisihan nila ang lahat ng ginawa nila sa'yo. Ibinigay ko kay Mang Tasyo ang buong pangalan ni na Sonia at Eddie. Nagbigay ako sa kanya ng paunang bayad at nangako ako sa kanya na sa sandaling makita ko na nahihirapan na ang asawa ko at si Sonia ay magdadagdag ako ng bayad sa kanya. Sa mga nagdaan na araw ay matyaga akong naghintay ng kakaibang mangyayari kina Eddie at Sonia. Sa panahon na yon ay napansin kong natutuyo na ang sugat sa aking mukha at gumagaling na ang mga yon. Isa yung malinaw na patunay na wala ng bisa ang pangungulam ni Sonia sa akin. Hanggang isang umaga, habang kumakain kami ng almusal ay sabay na tumakbo sa lababo sina Sonia at Eddie. Sumuka sila ng sumuka ron at nang natapos sila ay pareha silang nanghihina. Babe, sigurado ako. Kinukulam tayo. Alam ko, may kumukulam sa atin. At sino naman ang kukulam sa ating dalawa? Sino pa bang gagawa sa atin ito kundi ang asawa mo? Siya lang naman na may matinding galit sa atin, di ba? Pwede ba, Sonia? Huwag mo akong pinagbibintangan sa bagay na wala akong kinalaman. Ikaw ang magkukulam sa ating dalawa at hindi ako. Kaya wala akong kakayanan na gawin yan sa'yo.
Bakit? Hindi ba pwedeng pinakulam mo kami sa ibang tao? Tsaka nagbanta ka sa amin, di ba? Ang sabi mo, gaganti ka. Oo, aamin na ako. Tama ka nga, Sonia. Ako nga ang nagpapakulam sa inyong dalawa. So ano naman ngayon? Kayo nga itong naunang kumulam sa akin, hindi ba? Gumaganti lang ako at ipinararanas ko sa inyong ginawa ninyo sa akin. Ang ibig mong sabihin, magkakaroon din ng mga sugat ang mukha ko? Tingnan natin. Abangan natin ang mga susunod na mangyayari. Nanlilisik ang mga matang sinugod ako ni Eddie at sinakal niya ako gamit ang dalawa niyang kamay. Kung noon ay takot na takot ako kapag ginagawa yon ni Eddie, sa pagkakataong yon ay hindi ako nagpakita ng takot. Bagkus ay walang ekspresyon ang mukha ko habang nakatingin sa kanya. Hayop kang babae ka! Itigil mo to! Dahil kung hindi, papatayin talaga kita! Sa tingin mo ba matatakot pa ako sa'yo? Ibang Mila na ang nasa harapan ninyo ngayon. Hindi na ako Mila na martir at pumapayag na saktan. Binaboy ninyo akong dalawa. Tinapakan ninyong pagkatao at pagkababae ko. Ngayon, tikman ninyo ang ganti ko. Sisiguruhin kong luluhod kayo sa harapan ko at magmamakaawa kayo sa akin. Ang tapang mo na ngayon ah! Bakit? May pinagmamalaki ka na ba? Ha? Meron ka na ba pinagmamalaki? Marami akong ipagmamalaki. At isa na ron ay kahit kailan hindi ako nanloko ng tao. Sonia, may alam ka sa pangungulam, di ba? Gumawa ka ng pangontra. Alisin mo ang kulam na to sa atin. Pero babe, pangungulam lang ang alam ko at hindi ko alam kung paano kumontra ng kulam. Malay ko ba kung kukulamin ako ng babaeng yan? Isa ka pa. Wala ka rin kwenta. Itong tandaan mo, Mila. Kapag hindi mo tinigil to, palalayasin talaga kita. Di palayasin mo. Pero isasama ko si Ronron at hindi mo ako mapipigilang gawin yon. May kopya ako ng recording ng CCTV dito sa bahay at kung hahantong tayo sa korte, marami akong ebidensya ng kabit mo, ang Sonia na yan. Sigurado ako na akong papanigan ng korte at hindi ikaw. Magsasalita pa sana si Eddie, ngunit nakaramdam na naman siya na kailangan niyang sumuka. Sabay silang tumakbo ni Sonia papunta ng lababo at halos magtulakan sila sa pagsuka. Isang mataginting na halak ang pinakawalan ko habang pinapanood ko ang paghihirap ng asawa ko at ng kanyang kabit. Hindi ko akalain na ganun pala kasarap sa pakiramdam ang makitang nahihirapan ang mga taong umapi sa akin noon. Sa mga lumipas na araw ay naging saksi ako sa iba't ibang klase ng paghihirap ni na Eddie at Sonia. May mga pagkakataon na sumisigaw na lang si Sonia dahil anya ay meron siyang nakikitang nakakatakot na nilalang. Alam ko na minamanipula ni Mang Tasyo ang utak ni na Eddie at Sonia para mawala ang mga ito sa katinuan. Nagsimula na rin silang manghina at tubuan ng malalaking sugat sa kanilang katawan. Labis ang sayang naramdaman ko ng panahon na yon dahil nakita ko kung paano maghirap ang mga taong nagpahirap sa akin noon. Inumpisahan ko na rin ang pag-aalaga sa aking sarili. Nagpaderma ako upang alisin ang mga peklat na nasa aking mukha at ginawa ko ang lahat para maibalik ang dati kong katawan. Isang araw ay dinalaw ko si Mang Tasyo sa kanyang bahay. Nagdala ako ng mga prutas at grocery sa kanya. Bahagya siyang nagulat nang nakita niya ako. Aba, Mila, ikaw ba talaga yan? Gumaganda ka na ngayon ah. Mang Tasyo naman, nambuhula ka pa. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Isang buwan lang tayo hindi nagkita, ay napakalaki na kagad ng pinagbago mo. Maraming salamat po. Inaalagaan ko na po kasi ang sarili ko ngayon. Dinalhan ko po pala kayo ng mga prutas at groceries saka may kasama po yung pera. Bayad ko po yan dahil ginagawa niyo po ng mabuti ang pinagagawa ko sa inyo. Sabi ko naman sa iyo eh, kaya kong ibalik sa kanila ang ginawa nila noon sa iyo.
Kaya nga po talaga nagpapasalamat ako sa iyo. Sobrang saya ko po na nakikita kong naghihirap sina Eddie at Sonia. Dati kasi kung apihin nila ako ganun-ganun na lang eh. Pero ngayon, wala na silang kalaban-laban sa akin. Talaga? Masaya ka? Pero bakit parang iba ang nakikita ko sa mga mata mo? Ano pong ibig ninyong sabihin? Alam ko na ginawang kanila ng mali. Pero masaya ka ba talaga sa ginagawa mong paghihiganti? Ano bang klaseng tanong yan, Mang Tasyo? Hindi ba't kayong nagtanong sa akin kung gusto kong gumanti? Bakit parang sa mga sinasabi nyo, gusto nyong sabihin sa akin na mali itong ginagawa ko kina Eddie at Sonia? Oo nga. Pero tinanong ko lang yon dahil ayokong may mabuting tao na inaapi. Ngunit tanungin mo rin ang sarili mo at mag-isip ka ng mabuti kung gusto mo pa bang ipagpatuloy ito. Hindi ako nakapagsalita sa sinabing yon ni Mang Tasyo. Doon ko napansin na tila hindi ko nakilala ang sarili ko. Parang masyado na akong nilamon ng galit ko para kina Eddie at Sonia at naging kagaya na rin nila ako. Umuwi ako sa bahay na nakatulala. Nang nasa sala ako ay narinig ko sa itaas ang pag-iyak ni Ronron. Kinabahan ako kaya nagmamadali akong umakyat at nakita ko ang anak ko na yakap ang nanghihinang si Eddie na nakahiga sa kama. Habang si Sonia naman ay nasa sahig at nakahandusay. Parehas na puno ng sugat ang kanilang katawan. Ma, si Papa po kanina pa po sumasakit ang mga sugat niya. Dali na po natin siya sa ospital. Mila, parang awa mo na, Mila. Tama na. Hindi na namin kaya ni Sonia. Hirap na kami, Mila. Parang awa mo na. Masigit pa dyan ang naramdaman ko nung niloloko mo ako, Eddie. At mas matindi pa dyan ang sakit na naranasan ko nung niloko ninyo ako ng matalik kong kaibigan. Pagtawarin mo na kami, Mila. Nagsisisi na kami sa ginawa namin sa'yo. Parang awa mo na, tama na. Hindi ko na kaya. Kung gusto mo, lulubayan ko na si Eddie. Aalis na ako rito. Basta itigil mo na ito. Ako rin, Mila, magbabago na ako, pangako. Hindi na ako mambababae. Magiging tapat na ako sa'yo. Hindi na kita sasaktan. Parang awa mo na. Habang nakatingin ako kay Ronron na umiiyak dahil sa awa sa kanyang ama, ay unti-unting lumambot ang puso ko. Napagtanto ko na hindi lang si Eddie at Sonia ang pinahihirapan ko, kundi pati ang aking anak. Hanggang sa hindi ko na malayan ang pag-agos ng luha sa magkabila kong pisngi. Sige, titigilan ko ng pagpapakulam sa inyong dalawa. Salamat. Maraming salamat, Mila. Maraming salamat. Pero ang gusto ko, ipawalang bisa mong kasal natin, Eddie. Sa akin ang kustodiya ni Ronron at wala akong pakialam kung magsama kayong dalawa ni Sonia. Wala na akong pakialam sa inyo. Ang gusto ko lang mangyari ay ang makasamang anak ko at makapagsimula kami ng panibagong buhay nang wala kayong dalawa. Hindi. Ayoko. Ano ba, Eddie? Pumayag ka na. Gusto mo bang mamatay tayo na ganito ang itsura natin? Sige, una. Pumapayag na ako. Hindi na kita guguluhin. Pinapangako ko yan. Aasahan kong tutupad ka sa usapan natin ngayon. Dahil kung hindi, ipapakulam ko ulit kayo. Sa pagkakataong yon, hindi ko na ipapahinto ang pagkulam sa inyo hanggang sa mamatay kayo. Ronon, tara na anak. Aalis na tayo sa impyernong bahay na ito. At sana, huwag na kayo magpapakita sa akin kahit na kailan. Maging aral din sana sa inyong lahat ng nangyari at huwag kayo mag-alala dahil pinapatawad ko na kayo. Lumapit si Ronron sa akin at magkahawa kamay kaming lumabas ng kwartong yon. Nagtungo kami sa kwarto niya at doon ay nagsimula na kaming mag-empake ng mga gamit namin. Mama, iiwanan na ba talaga natin si Papa?
Kawawa naman po siya. Huwag ka mag-alala. Gagaling din ang papa mo at ang tita Sonia mo. Pero kung aalis po tayo dito, saan po tayo pupunta? Kay Lola Berta po ba? Hindi tayo pupunta sa lola mo. Sa malayo tayo pupunta. Ngayon pa lang isasabihin ko na agad sa'yo na baka hindi maging madali ang magiging buhay natin. Pero nangangako ako sa'yo na gagawin kong lahat para mapalaki kita na maayos. Mahal na mahal kita, anak. Lumuluhang niyakap ko si Ronron at nang sandaling yon ay naramdaman ko na gumaan ang pakiramdam ko at sigurado ako na dahil yon sa pagpapatawad na ginawa ko kina Eddie at Sonia. Agad kong pinahinto kay Mang Tasyo ang ginagawa niyang pagkulam kina Eddie at Sonia. Kasama si Ronron ay lumayo kami at nagsimula ng bagong buhay gamit ang perang naipon ko. Hindi naging madali ang lahat sa umpisa pero unti-unti rin kaming nakabangon. Makalipas ang ilang taon ay tuluyan ng napawalang bisa ang kasal namin ni Eddie. Nalaman ko rin na naghiwalay sila ni Sonia at nagmamakaawa si Eddie sa akin na balikan ko na siya. Ngunit sa pagkakataong yon ay alam ko na ang halaga ko bilang tao kaya nanindigan ako sa aking desisyon. Hindi na ako bumalik sa lalaking minsang sumira sa aking pagkatao. Mula noon ay namuhay kami ni Ronron ng payapa at masaya. Marami akong natutunan sa lahat ng pinagdaanan ko. Natutunan ko na hindi dahil mahal mo ang isang tao ay kailangan mo nang tiisin ang paulit-ulit na pananakit at panloloko nito. Napagtanto ko rin na minsan ang pinakamasakit na pagtataksil ay nanggagaling sa mga taong pinagkakatiwalaan mo ng lubos. Dahil doon ay nangako ako sa sarili ko na hindi ko nahahayaang maulit ang mga pagkakamaling nagawa ko noon. Magiging mas matalino na ako sa mga desisyon ko at mas magiging maingat na ako sa mga taong pagbibigyan ko ng aking tiwala. Dito ko na tinatapos ang aking kwento. Sana ay may nakuhang aral ang mga tagapakinig mo sa aking karanasan. Maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay nyo sa akin na maibahagi ang aking istorya.